Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Naku po, ito kabibig ha, shocking news ito. Grabe, grabe ang pondong ibibigay para sa tupad for 2026. 11 billion pesos. 11 billion 2026 pondo ng tupad. Yan ang ilalaan para sa tupad. Bagamat layo ng programa na matulungan ang mga manggagawang nasa laylayan, marami ang nagpahayag ng pangamba na maaring hindi magagamit sa tamang paraan ang bilyong-bilyong pondo. Nako po. Mainit na usapan ngayon ang napakaloob sa panukalang 2026 national budget ang 11 bilyong pondo para sa tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Program ito ng DOLE. Bahagi ito sa kabuuang 44.38 bilyong alokasyon ng ahensya. Wow! Layunin ng tupad na magbigay ng pansamantalang trabaho sa pamamagitan ng community cleanup, clearing operations, at rehabilitation ng mga pampublikong lugar kapalit ng payout mula sa gobyerno. Ngunit imbis purihin, marami ang nagsasabing nagiging daan ito sa maling asal at katamaran. Nag-viral pa ang ilang video na nagpapakita umano ng mga benepisyaryo na sadyang nagtatapon muli ng basura upang may mawalis ulit. Kasabay nito, umugong din ang alegasyon ni Navotas Representative Toby Tiangco laban kay House Speaker Martin Romualdez ukoy sa umano'y interbensyon sa distribusyon ng ayuda gaya ng AIX, medical assistance at mismong tupad program. Bagay na ang agad naman itinanggi ng Kamara. Naku mga kabibig, heto na naman tayo. Konting walis, sabay marites, paldo ng tres. Sabi ng isang netizen. Naku po. Yan na, meron akong videong ipapakita sa inyo mga kabibig hinggil sa itong tupad na tupad na tupad. May video kasing kumakalat ngayon na kung saan, oo nga, naglilinis sila, pero kung ano yung mga basurang pinulot nila, ay ibinalik nila. At yun ulit, ang kalang nilinis. Naku, grabe naman yan. May mga iba talaga na mga tupad na mga beneficiaries at talagang sincero sila sa kanilang paglilinis. Pero may iba na iniisip nila, ay pera na din natin yan. Paano naging pera ninyo kung hindi kayo nagbabayad ng tax? Mahiya naman kayo sa mga nagbabayad ng tax gaya ng mga private at public mga employees. Dapat sana sila ang matutulungan. Dapat sana itong mga taong ito na benepisyaro ng tupad ay kailangan nilang maghikay, magtrabaho. Hindi yung aasa sa gobyerno naman. Diba? Kawawa yun talagang mga nagtatrabaho ba na they're expecting that government will also give good katumbas sa kanilang mga hirap na pinagdadaanan na every quincenas, magkano na lang yung net pay nila. Tapos ito, makikita nila, itong mga standby, sabi nila, itong mga nagtutungits, tumutupad-tupad, tapos ang ginagawa, hindi sineseryoso ang trabaho. Okay lang naman magtupad sila, basta siseryosohin nila ang kanilang trabaho. No? Makikita namin na merong kabuluhan yung perang inilaan. At ngayon, ilan ba? 11 billion pesos. So ito kabibig ba, may video ito na trending ngayon at they're questioning, ito ba talaga ang tupad? Ito ha, panoorin natin kami. Kasi ito naman nabakan natin basura pa dyan. Yan. Yan daw, oh. Binalik ang basura. Wala, grabe. Tingnan nyo, oh. Okay, ready, set, go to pad. Tapon uli para alam na may dumi. May kasabihan niya tayo kung kurap si Congressman Aba, kami din. Ooh.
Dito na magpipicture. Dito na tayo. Kayo doon kasi ando lang. Doon nga yung magpipicture. Doon naman kayo sa harap. Yung nasa harap. Nasa harap. Kasi doon na yung Eman! picture na tayo na lang sa'yo. Gawin ka muna namin taga-picture. Sino-sino na nauutusan. Picture ka muna. Mayaman pala yun. Ay, sa ating. Trending to ha, pinag-uusapan ko ngayon. Alam siya eh. Wala namang problema kung maging tupad ng Secretary ko. Basta seryoso kayo sa inyong trabaho. Ate niyo na. Picture sila. Sino nga yung pula? Kaya makadistort na. Kanina kaya nakikita rin yan doon. Goy, doon ka, Goy. Sa gilid, Goy. Marga na. Tignan mo yung lalim, ha? Dito may basura. Tama may basura. Wala, grabe. Tao basura. O yun kami, Big. Pinag-uusapan din ngayon yan. Ang video na yan. Ako, grabe ang mga taong ito. Sana walang problema kung maging tupad beneficiaries kayo. Basta gawin nyo ang trabaho nyo at huwag kayong being lazy. Katamaran. Diba? So ito nga, kung merong bilyones ang tupad para sa 2026 sa pondo, si VP Sara, zero confidential funds para sa 2026. So, ilang years na siyang zero confidential funds. 2025, zero siya. 2026, zero siya. I don't know with 2024, nag-zero ba siya. But so far, ang alala ko, 2025, 2026. Ngayon, 2026 ha. Comment down below kung naalala kayo anong year nagsimula na nag-zero sa confidential funds si VP Sara. Diba? O eto, etong si Attorney Harry Roque, may reaction hinggil dyan. Oo. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte na may 125 million confidential funds. Diba? O eto kabibig. Ang tupad, 11 billion. Pero sa VP Sara, walang confidential funds. O eto na. Makinig tayo ha kay Attorney Harry Roque. Ito. Usapan po natin na kawalang-hian ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds. At 4.5 billion ang confidential funds ni BBM? Para saan yan? Transparency naman dyan. Intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasa ilalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay kumbaga bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya sa gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA. Lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggyback na 4.5 billion. Wow. And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Tama. Well, ang sagot po dyan, dahil kinakailangan ni Marcos Jr. na bilhin ang katapatan ng mga tao na susuporta para siya'y manatili sa pwesto. Sino yan? Well, nandyan na rin ang kasundaluhan, kaya magbibigay yan ng kung ano mga benepisyo dun sa mga commanders para wag sila mag-coup. Pangalawa, binibigay din niya sa mga politiko. Dahil alam naman natin, ang mga politiko ay talagang dugong buhaya at lalamon ng puwerta ng pondo galing sa taong bayan kapalit ang kanilang katapatan. Pero ito po ay katapatan for sale at hindi tatagal. Pangatlo, dahil sa kanilang pagnanais na yumaman courtesy of public funds. At alam niyo naman, ang dugong Marcos, sinanamos na po yan with corruption and plunder. Dahil nga po sa Guinness Book of World Records, nasa top 5 po ang mga Marcoses bilang pinaka-corrupt na mga leader sa buong daigdig. Agoy. Kaya asahan nyo na po, yung 4.5 billion na yan, pamimigay para bilhin ng loyalty at para lamunin ng mga magnanakaw na dugong Marcos. Yan po ay pawang katotohanan lamang. Bukod pa po yan, doon sa kikitain nila sa mga infrastructure project na mga mega billion
projects. Hindi lang naman po mga senatong at congressman ang nakikinabang dyan. Siyempre, ang nagpapabid ng mga pinakamalalaking budget ay DPWH mismo. Asahan niyo po na pati yung mga proyekto na talagang mega billion projects na nagpapabid ay national office, meron din mong kubra dyan ang presidente. Bakit? Akala niyo ba walang kubra ang presidente? Ganito po yan. Ang congressman, dahil siya ay nai-influensyahan niya yung district engineer, nauutusan niya yung district engineer kung kanino ibibigay ang proyekto na kontraktor. At yung kontraktor ang magbibigay ng 40 to 40 congressman. Pero yan ay para sa mga proyekto na nasa kanyang distrito. Paminsan-minsan, nakakakubra rin sila doon sa regional. Bagamat nagtataka nga ang marami, bakit pati regional pinaghihimasukan ni congressman? Dahil ang region naman kasi, maraming congressman involved. Pero depende kung gano'ng kakapal ang mukha ng congressman o ng senatong at gano'n yung kalapit siya sa regional, nakakakuha rin sila ng tongpat sa regional projects. Pero sa national projects, ang balita ko, pati yan, binibigyan ng kaunti ang mga congressman. Pero ang bulto niyan, napupunta na sa mga national officers. Sino? Aba, kasama na po dyan ang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno na nagre-report sa kanila ang mga opisyalis ng DPWH, kasama na siguro yung mga pinakamatataas na mga opisyalis ng DPWH. Yan po ang pawang katotohanan lamang. So, yun kabibig. Yun ang binalita sa atin ni Attorney Harry Roque. Nako. Kaya nga kabibig nakakapang ano lang ba? Grabe yung confidential funds ni BBM, bilyon-bilyones na ha. Pati pondo sa tupad, bilyones na rin. So ano ang iyong komento ito mga kabibig? Grabe no? Pero at least si VP Sara, hinindigan talaga siya na mag-zero confidential fund siya. Yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe no? 11 billion pesos for 2026 tupad. Ay, my goodness. Bye everyone. See you next time.